I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway guys, mayroon tayong upload video updates. Ito, napaka-importante ito mga kababayan para sa mga magulang, lalo sa may mga anak na babae o lalaki. Siyempre, ito si Senator Gatchalian may napapansin mga kababayan, may napuna or may sinabi, no? Alam nyo, sa isang estudyante, sa mga kabataan, ang higit talaga na magbibigay ng advice ay walang iba kundi ang magulang, no? Lagi nating imomotivate yung mga anak natin sa magagandang bagay, mga kababayan. Lagi nating ipamulat sa kanila ang edukasyon ay tulay sa magagandang buhay, Pagdating ng mga araw, pag ikaw ay nakapagtapos ng kolehiyo, mayroon kang diploma, college degree nga, pag nagtrabaho ka, madali kang mag-apply. Kasi sa ngayon, hindi ka makapag-apply pag undergraduate ka lang, So, napakaganda, ang isang motivation ng isang magulang sa kanilang anak doon sa mga magagandang bagay, Pag ang magulang talaga hindi nagpabaya, ganun po lagi ang ginagawa, 'di ba? Pero mayroon ding magulang, mga kababayan. Ito, titingnan natin sa isang banda. May mga magulang salat sa bulsa, ang mga anak hindi nakakapag-aral, kulang sa susuporta dahil sa kahirapan. So yan din ang isa sa mga sanhi kung bakit ang mga anak maagang nag-asawa, 'di ba? Dahil sa kahirapan Pero hindi po dahilan ang kahirapan upang hindi ka makapagtapos sa pag-aaral. Nasa anak din 'yan, ang mayroon ding diskarte sa buhay dapat. Ang iba kasi marami pong nagtatapos, mga kababayan, kahit mahirap ang kanilang pamilya. Bakit? Ang iba nagja-janitor habang nag-aaral, ang iba nagsisecurity habang nag-aaral. Sa kanilang tiyaga ba, yung kanilang effort na ganon, determination sa buhay na gusto nila makapagtapos, ginagawa nilang kaparaanan no? Ayun, security guard nakapagtapos sa pag-aaral. See? Gising sa gabi, mag-aaral sa araw. Maraming ganun, di ba? Yan ay talagang pag may determinasyon ka, kahit mahirap ka, makakapagtapos ka talaga. Pero mayroon din mga magulang na mga anak talagang ayaw mag-aral, hindi gumawa ng kaparaanan. Ganun din ang magulang, hindi gumawa ng paraan para matustusan ang mga anak. Kaya maaga sila nag-aasawa. At mayroon ding magulang, mga kababayan, kahit mahirap, ay talagang pinupursige para makapagtapos ang anak. So, dapat dito guys, magiging balance yung pag-iisip. Magiging pariho ang kanilang pangarap between the parents and sa anak. Kung ang parents ay masipag, kahit mahirap lang, nagkakayod, ito naman ang anak niya is ganun din, nag-aaral ng mabuti, sigurado makakapagtapos yan. Pero mayroon din mga anak, kahit pinag-aral ng mga magulang, naglalakwat sa. Barkada dito, barkada doon. 'Di ba? Dahil sa barkada, nagkarong hindi maganda, nabuntis. Yun maraming kaparaanan, mga kababayan, kung bakit nabubuntis ang isang teenager. Alam po natin 'yan, 'di ba? Pero sa isang banda naman, marami din naman kasi magulang very concerned sa kinabukasan ng mga anak nila. Yan lagi natin isipin sa mga magulang. Nasa atin po ang higit sa kumbaga ikagaganda ng buhay ng mga anak natin kung imomotivate natin sila sa mga magagandang bagay hanggang sila makapagtapos. Now, sabi nga nila, ang teacher ay pangalawang magulang yan sa school. So, dahil dito sa sinabi ni Senator Gatchalian, tingnan nyo ito. Basahin ko guys sabi ng Pilipinas Today.
Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education hinggil sa palpak na performance ng Philippine School sa Program for International Student Assessment, which is ang PISA 2022, sinabi ni Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit marami estudyante ang hindi nakapagtatapos ng pag-aaral ay dahil sa pagbubuntis. Tama po yun. Yan nga yung sinabi ko kanina, mga kababayan, maraming kadahilanan. No? So sana magapan din ng mga magulang, of course, especially sa mga turo din ng mga guro sa school. Paano natin maagapan yan, no? Para hindi kumbaga lumala ng lumala yung mga ganyang teenager pregnancy, 'di ba? Sana sa mga guro, tutulungan din ang mga estudyante kung paano po ang magiging motivation ng mga guro, kung paano ang turo nila. At higit sa lahat, dapat itong sekretary ng DepEd, si Secretary Sara Duterte, gumawa din ng paraan, mga kababayan, ng paano makontrol din ang mga kabataan na maaga nagbubuntis. Nasa kay Sara na yun, guys, kung anong kanyang magandang panukala tungkol dyan, sa kanya na po yun, no? Sabi po dito, ni Gatchalian dahil ito sa ripasuhin ang Comprehensive Education Program ng Department of Education, which is ang DepEd, upang maiwasan ang pagbubuntis sa mga high school at college student na natutuloy sa kanilang pagbibitaw sa pag-aaral upang maging full-time mother. Ganun talaga yan, guys. That is a power of love. Next naman. Pero guys, sa mga kabataan naman, no? Kung talagang mayroon kayong pangarap sa buhay, isantabi niyo muna ang lalaki. Kasi, ganun din ang lalaki. Isantabi niyo muna ang babae. Kasi, hindi naman nawawala yan, nandyan lang no? Unahin niyo muna yung inyong mga kinabukasan through education. Education is the key, di ba? Para magiging gumanda ang buhay pagdating ng araw. Tama po itong sinabi, no? Ni Senator Gatchalian. Ang sabi po dito, guys, si Senator Gatchalian sa DepEd, maraming dropouts dahil sa nabuntis. Sabi po ng People's Tonight, if they are not aware of sex education, not aware of their bodies, not aware of the perils of the get pregnant early, they would drop out. The problem with that is they will never go back to school. The way forward is to prevent, pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. Tama po yun. Now, guys, ito mayroon po akong anak na lalaki, no? So, sa edad niya po 19, mga kababayan, ito, isi-share ko po sa inyo. Sa edad na 19, nagkaroon siya ng girlfriend, nabuntis niya yung girlfriend niya. Pero, ano po ang ginawa ko? Hindi po hadlang yun na nagkaroon po siya ng anak, di ba? Hindi po hadlang. Why? Kasi ako mismo, mga kababayan, ang nagpupursige na ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Kasi kailangan mo yan pagdating ng araw at kailangan din ng magiging anak mo at ang magiging pamilya mo. So, ang ginawa ko, mga kababayan, finus ko talaga. Push! Mag-aral ka, hindi ka pwedeng maghinto, lalo't lalaki ka, ikaw ang magdadala ng pamilya, mag-aral ka. Ayun, no? Sa awa ng Panginoon, mga kababayan, nakapagtapos po siya ng HRM. So ngayon, nagtrabaho na siya. Sabi niya, gusto niya sumakay ng barko o magre-resign na sa kanyang trabaho. Kagagraduate lang niya, mga kababayan, nagtrabaho siya kagad. Masipag lang talaga siya. Gusto niya makapagtapos. Dahil din doon, guys, sa pagpupursige ko. Kaya nga sabi ko, nasa mga magulang talaga, mga kababayan. Now, ang mga teacher, mga kababayan, no? Kailangan din magbigay ng idea kung paano makontrol itong maagang pagbubuntis, no? Sa isang sekretary ng DepEd na sa kay Sara Duterte yan, kung anong kanyang magandang panukala, ang kanyang mga advice, ang kanyang idea, at ito naman pwede niyang iparating sa mga guro na ganito dapat ang gawin ninyo, paano natin na bigyan ng magandang motivation ng mga kabataan. Ganun dapat, guys, at isa pa, kung ikaw po ay sekretary ng DepEd, maraming bagay na magagandang motivation para sa mga kabataan
paano natin mabigyan ng magandang aral na higit pa sa aral na ibibigay mo para maagapan itong mga itong maagang pagbubuntis. So tama po 'yan, no? Tama po yung sinabi ni Senator Gatchalian. Isa sa mga problema ngayon, mga kababayan, is maagang teenager pregnancy. Marami yan. Basta ako, yun lang ako aking masasabi, mga kababayan. Well, anyway, alam po naman natin ng DepEd, guys, si Sara Duterte, guys, 2 years na yan, no, na nakaupo bilang secretary ng DepEd, na sana po, no, magbigay din siya ng mga good idea sa mga guro, no, kasi secretary o pinuno siyempre ang mga guro din, guys, kumukuha din ng idea galing sa pinaka-boss nila, sa pinaka-pinuno nila, na ganito dapat ang ituturo sa mga kabataan para magiging maiwasan ng maagang pagbubuntis. So, kailangan magiging mautak or matalino dapat si Sara Duterte pagdating sa dyan. Kasi nakasalalay din sa kanya din, mga kababayan, yung dapat ituturo na magaganda sa mga kabataan. Yun po lang aking masasabi dyan, no? So, well, kayo na po ang bahalang humusga, mga kababayan. Mag-comment lang kayo kung anong i-comment nyo, dahil nanay at tatay din naman kayo, no? So, dahil dito, another updates natin, babasahin ko yung isang problema din ng DepEd. Ay, na-i-upload ko ito, guys, pero uulitin ko, okay? Ito, time po natin. Ang sinabi po dito, habang nagpupursige ang Department of Education DepEd sa pangunguna ng kalihim nitong si Vice President Sara Duterte na maiangat ang ranking ng bansa sa Program for International Student Assessment, which is ang PISA noong 2022, halos mangulilat din ang mga Pilipino sa global standing sa International Physics Olympiad noong nakaraang taon. Pang 63 ang Pilipinas, ang layo, no? Sa 2023 World Ranking ng bansang pinakamahusay sa physics, habang pang-anim naman sa Asia kung saan namayagpag ang Singapore na mayroong 49 gold medal. Ay, wow, dami. Kasunod ang Vietnam na may 42, Thailand 37 at Indonesia 28. Ay, wow, matatalino sila. Wala pang gold medal sa physics ang Pilipinas na may 3 silver medals at 11 bronze medal. Nakukulilat nga talaga. O, diba? Pinas halos kulilat din sa physics Olympiad ranking. Ayan, ulitin natin. Halos kulilat nga talaga ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia pagdating sa pahusayan ng physics, nang pumisto sa ika-63 layo, 23 global ranking, bukod sa walang napanalo ng gold medal base sa opisyal ng listahan International Physics Olympiad. O, yan. Isa sa mga problema din ng DepEd. Well, katulad po ng sinabi ko nung nakaraang mga video ko, guys, isa sa ang kalaban ng estudyante ay ang social media and of course, ang mga cellphone na ginagamit nila, no? Well, hindi masama ang gumamit ng cellphone pag ginamit sa tama. Now, kung nakapokus lang yung mga anak nyo kasi sa cellphone at walang disiplina galing sa magulang, kailangan may time sa cellphone, may time sa pag-aaral. Unahin ang assignment, pag wala ng assignment, siguro pwede na mag-cellphone. Pero kung gumamit ka rin ng cellphone, pwede ka mag-scroll, basahin mo yung mga history o ano man ng mga magagandang bagay na pwedeng nakakatulong sa iyo sa pag-aaral mo, pwede yun. O, diba? Iwasan na mag-TikTok kasi mga TikTok talagang hindi ka makakatulong dyan yung mga history talaga, history ng Pilipinas or maganda. Maraming guys maganda dyan na sa YouTube yung mga nagtuturo ng mga mathematics, no, mga teacher, yan ang mga content nila maganda yun. So dahil dito, well, siguro may problema rin talaga siguro ang Pilipinas kung bakit kulilat sa Olympiad, no? Ay sabi ko na naman, nasa secretary ng DepEd ang magbigay ng magagandang idea, magagandang panukala o anong maganda kung paano natin na maiangat ang katalinuhan, ang kagalingan ng mga kabataan pagdating sa basic o lahat, hindi lang sa basics, guys, kundi lahat ng subject, no? Well, kay Sara Duterte yun kasi siya ang sekretary ng DepEd. Magbigay siya ng memo na ganito dapat ang gagawin ng mga teacher, paano mapagaling or mapataas ang antas ng Pilipinas pagdating sa international competition, mga kababayan.
Lahat na sa mga teacher dapat yan. Di ba? Kasi sila ang nagtuturo eh. Well, kung ikaw ay magulang naman, dapat ang magandang gawin mo dito is yung lagi mong i-motivate din ang anak mo pagdating sa mga school work, school assignments, no? Bantayan mo yung kanilang mga galaw, puro cellphone, maghapon, wala na lang inatubod, kundi mag-cellphone, hindi na magbasa, di ba? Alam nyo guys, ako, ganun din. Sa bunso ko, lagi ko sinasabi, unahin mo muna yung assignment mo, galingan mo sa loob ng school, hindi masama gumamit ng gadget, basta gagamitin mo sa tama. No? Kung i-full mo yung utak mo doon, na wala kang natutunan, mas magandang huwag ka na lang mag-cellphone, di ba? Kasi mas importante ang pinag-aralan kaysa cellphone. Ang cellphone, nandyan lang yan. Yung pinag-aralan mo, nako, once in a lifetime yan. Kasi mahabang taon mo na gugulin ang sarili mo. Pag nakapagtapos ka naman, pag nagkaroon ka ng trabaho, ginhawa naman ang kapalit nun. Kaya tiis-tiis mo lang. Ang dami kong nagiging motivate dito sa mga anak ko guys. No, sa totoo lang. Ako kasi hindi ako galing mamalo-malo eh. Kasi yung mga anak ko naman, in fairness naman guys, mababait naman sila. Pag may pinuntahan sa mga kaibigan, ina-allowed ko naman, pero may limit din yung oras na uwi ka ganito. Kasi chine-check ko lagi. Pag lumagpas ng alas 4, 5 o'clock, umuwi ka na. Ganun lang eh. Nasa parents talaga. No? Pagdating naman dito sa school, ay nako guys, kailangan tulungan natin din yung mga anak natin. Especially sa Secretary ng DepEd, nasa kanya na yan guys kung anong magagandang guys, no, yung mga magandang way, papamaraan, paano yung gumaling dapat ang mga estudyante sa loob ng school. Well, nasa mga guro na yan. But anyway, yun lang po aking masasabi dyan mga kababayan. Isinir ko sa inyo yung aking experience as a mother. Ganun talaga ang buhay eh, no? So, kayo mga bes, ano ang masasabi niyo po dito? So, i-share nyo naman sa mga iba para naman kahit papano may matutunan ng ating ibang mga kababayan na nanay, di ba? So, see you again guys on my next upload video. Bye, 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 and babus. God bless, Philippine. Bato-bato sa langit, ang taman huwag magalit. Pag inggit, pikit. Bakit? Nga. Babus.